Ako po si Dr. Ramon de la Cruz, isang doktor na nag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa mas magandang daloy ng dugo sa inyong pribadong bahagi ay hindi matatagpuan sa tableta kundi sa inyong refrigerator? Dahil ang katotohanan, maraming nakatatandang kalalakihan ang hindi namamalayang binabara ang mismong mga ugat na sumusuporta sa intimasya at sigla dahil lamang sa binabalewala nila ang apat na makapangyarihang gulay. Ako po si Dr. Ramon de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 60 taon ng pinagsama-samang karanasan sa urolohiya at sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nagkakaedad. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na maibalik ang kanilang kumpiyansa, muling buuin ang sirkulasyon at ibalik ang kanilang intimasya sa natural, ligtas at epektibong paraan. Ito ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga kalalakihan, ang mga inireresetang gamot, mga panggabing suplemento, kahit na ang mga high-protein diet ay madalas na hindi natutugunan ang ugat ng problema ng mahinang pagganap. Samantala itong apat na madalas makaligtaang gulay ay napatunayan na sa mga klinikal na pag-aaral na nakaugnay sa mas maayos na daloy ng dugo, mas mababang pamamaga, at kahit na mas matatag na mga tugon ng walang masamang epekto. Bakit kaya hindi ito gaanong napag-uusapan ng mga tao sa araw na ito? Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang apat na gulay na dapat kainin ng mga nakatatandang kalalakihan. Ngayon din, para linisin ang mga arteryas, dagdagan ang daloy ng dugo sa pelvic area, at buhayin muli ang intimasyang akala nila'y nawala na ng tuluyan. Walang gimmick, walang hype, kundi subok na siyentipikong paggaling sa pamamagitan ng nutrisyon, diretso mula sa lupa patungo sa inyong plato. At samahan ninyo ako dahil ilang sandali na lang ipapaliwanag ko kung paano nakatulong ang isa sa mga gulay na ito sa isang 78 anyos na lalaki na baligtarin ang ilang taong paghina ng sirkulasyon sa loob lamang ng 30 araw. Ang kanyang kwento ay maaaring magbago rin ng inyong buhay. Bago tayo tumalon sa susunod na gulay, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang bell. Nagbabahagi ako ng mga praktikal na payo mula sa doktor para tulungan ang mga lalaking higit sa 60 na manatiling malakas, matalas ang isip at aktibo sa intimasya. At kung nakakatulong sa inyo ang videong ito sa ngayon, iti-type ang isa sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi, i-type ang 0. Palagi akong naghahanap ng paraan para mapabuti ang mga araling ito para sa inyo. Magsimula tayo sa unang gulay at maniwala kayo sa akin, hindi na kayo titingin dito sa parehong paraan muli. 1. Mga biit o remolatsa, ang natural na vasodilator. Noong una akong nagsimulang mag-practice ng medisina, minamaliit ko ang kapangyarihan ng pagkain. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang ilan sa mga pinakadramatikong pagbabago sa kalusugan na nagsisimula hindi sa mga tableta, kundi sa isang bagay na kasing simple ng gulay. Partikular ang mga beet. Naaalala ko ang isang pasyente, si Gerardo, isang retiradong guro na nasa mga unang taon ng kanyang edad na 70. Dumating siya sa aking opisina na bigo.
Mababa ang kanyang enerhiya, madalas malamig ang kanyang mga kamay at paa, at ang pinakamasakit, lumamlam na ang koneksyon niya sa kanyang asawa. Hindi siya naghahanap ng milagro, kundi isang bagay na totoo. Sinabi ko sa kanya na magsimulang mag-ihaw ng beet 3 beses sa isang linggo. Walang suplemento, walang reseta, beet lang. Bakit? Dahil ang beet ay mayaman sa dietary nitrates. Kapag kinain mo ito, kino-convert ng iyong katawan ang mga nitrates na ito sa nitric oxide, isang natural na compound na nagre-relax at nagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang prosesong ito ay tinatawag na vasodilation, at ito ay isa sa pinakamahalagang susi sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Hindi lang sa iyong mga kamay o puso, kundi sa iyong pelvic region kung saan nagsisimula ang karamihan sa iyong intimasya. Isipin ninyo, ang daloy ng dugo ang nagbibigay lakas sa sensasyon, pagganap at tibay. Kung wala ito, lahat ng iba pa ay babagsak. Ngunit kapag naibalik ang sirkulasyon, madalas na iniuulat ng mga nakatatandang kalalakihan, hindi lamang ang pisikal na pagbuti. Sinasabi nila na bumabalik ang kanilang kumpiyansa, mas konektado sila sa kanilang mga partner, mas buhay na buhay sila. Tumawag sa akin si Gerardo makalipas ang 1 buwan. "Dok," sabi niya, "hindi ako masyadong umasa pero may kakaiba. Mas maganda ang pakiramdam ko, mas malakas." Napansin din ng asawa ko. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng beet. Hindi lang nila sinusuportahan ang iyong puso, tumutulong silang ibalik ang buhay sa inyong mga relasyon. Nililinis nila ang maliliit, madalas na napapabayaang mga daluyan ng dugo na pinakamahalaga para sa mga kalalakihan pagkatapos ng 60, at ginagawa nila ito ng natural, walang masamang epekto, walang panganib. Kaya kung nakaupo kayo dyan at nag-iisip kung ang isang gulay ba ay talagang makakagawa ng pagkakaiba sa inyong intimate health, masasabi ko sa inyo, mula sa karanasan, siguradong kaya nito. Kailangan nyo lang magsimula. Ngunit simula pa lang ang beet. May isa pang gulay na madalas makaligtaan, madaling idagdag sa anumang pagkain na hindi lang nagbubukas ng mga daluyan ng dugo, kundi talagang nagpapalakas ng testosterone at nagpapabuti ng pagganap sa silid-tulugan sa isang napaka-espesipikong paraan. Hindi kayo maniniwala kung gaano ito kasimple. Pag-usapan natin ito sa susunod. Kung nandito pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay nagbibigay sa inyo ng pag-asa o kalinawan, i-type ang isa sa comments para malaman kung kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang susunod ay maaaring mas makagulat pa sa inyo. 2. Espinaka, ang dahon para sa silid-tulugan. Aminin ko sa inyo, dati ang espinaka ang huli sa aking plato. Hindi ko ito gaanong pinapansin hanggang sa nagsimula akong makapansin ng isang pattern sa ilan sa aking mga nakatatandang pasyente. Mga lalaking nasa edad 60s at 70s na nahihirapan sa intimasya, mababang enerhiya, mahinang mga tugon, at lumalaking pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanilang mga partner. Sa unang tingin, parang hinahabol na lang sila ng edad. Ngunit, nang mas malalim kong tingnan, may natuklasan akong kamangha-mangha ang mga nagsasama ng mga madahong gulay tulad ng espinaka sa kanilang regular na dieta, mas mahusay ang kanilang pagganap, pisikal, emosyonal at sa intimasya. Doon na talaga ako nagsimulang magbigay pansin. Ang espinaka ay natural na
mapagkukunan ng magnesium at folate, dalawang kritikal na sustansya para sa kalusugan ng mga ugat. Ang magnesium ay tumutulong mag-relax at magpaluwag ng mga daluyan ng dugo na ginagawang mas madali para sa dugo na dumaloy. Ito ay lalong mahalaga para sa mga kalalakihan na higit sa 60 dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating mga arteryas ay may tendensyang tumigas at kumipot. Ang nabawasang sirkulasyon na iyon ay hindi lang nakakaapekto sa puso. Naaapektuhan nito ang kakayahang mapanatili ang isang malakas at pangmatagalang koneksyon sa silid-tulugan. Ang folate naman ay sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide tulad ng beet at may papel din sa pagpapanatili ng malusog na antas ng testosterone. Naaalala ko yaan ang pantamana o ang isang pasyente na nagngangalang Gregorio. Siya ay 12 anyos, kamakailan lamang na biyudo at nagsimulang makipag-date muli. Ngunit ipinagtapat niya sa akin sa isang regular na pagbisita na nahihiya siya. Hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Inirekomenda ko sa kanya na magsimulang magdagdag ng espinaka sa kanyang almusal tuwing umaga. Isang dakok lang, iginisa o hinalo sa smoothie. 6 na linggo makalipas, bumalik siya na may ibang enerhiya. "Dok," sabi niya sa akin, "hindi ako umasa ng milagro pero may gumagana. Pakiramdam ko kaya ko nang humarap ng buo ulit, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal." Yan ang bagay tungkol sa espinaka. Tahimik nitong inaayos ang sinusubukang sirain ng panahon. Hindi lang ito tumutulong sa dugo na mas malayang gumalaw sa iyong katawan, ibinabalik nito ang sigla sa mga bahagi mo na maaaring nakalimutan na. At ang paglakas na iyon sa sirkulasyon, maaari nitong muling pag-alabin hindi lang ang iyong pisikal na koneksyon, maaari nitong ibalik ang iyong pagkatao. Ngunit ang susunod na gulay na gusto kong ibahagi sa inyo ay mas nakakagulat pa. Hindi ito madahon, hindi ito kapansin-pansin at hindi nga ito mukhang marami. Ngunit mayroon itong pambihirang kakayahan na linisin ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo sa inyong katawan. At kung babaliwalain ninyo ito, maaaring hinaharangan ninyo ang inyong tsansa sa isang mas malusog at mas kasiyasyang buhay. Pang-intimate. Sasabihin ko sa inyo kung ano ito. 3. Bawang, ang tahimik na tagalinis ng ugat. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na napakaraming beses ko nang nakita isang lalaki ang papasok sa aking klinika. Nasa huling bahagi ng 60s o unang bahagi ng 70s, malusog sa panlabas ngunit tahimik na nahihirapan sa likod ng mga saradong pinto. Mataas ang presyo ng dugo, bumababa ang tibay, at ang intimasya ay nagiging alaala na lang kaysa realidad. Karaniwan nilang inaasahan na magre-reseta ako, ngunit ang madalas kong sabihin sa kanila ay ito magsimula sa bawang. Hindi napagtatanto ng karamihan sa mga kalalakihan na ang mga problema sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay hindi palaging tungkol sa hormones o pagnanasa. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. At ang bawang, gaano man ito kasimple, ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan natin para linisin at buksang muli ang mga daluyan ng dugo. Naglalaman ito ng alisin, isang compound na nagre-relax sa mga arteryas at nagbabawas ng plaque buildup.
Kapag barado ang maliliit na ugat na iyon patungo sa inyong pelvic region, kahit ano pa ang nararamdaman ng inyong isip, hindi susunod ang inyong katawan. Ang bawang ay tumutulong na sirain ang mga bara na iyon. May isang pasyente akong hinding-hindi ko malilimutan, si Leonardo, 74 anyos. Siya ay isang orgulyosong lolo, matalas pa rin ang isip, ngunit ipinagtapat na parang may isang bagay sa loob niya na nagsara na. Para bang bukas ang mga ilaw, pero pudpud na ang mga kawad, sabi niya. Hiniling ko sa kanya na magsimulang magdagdag ng sariwang bawang sa kanyang mga pagkain 5 araw sa isang linggo. Walang espesyal, isang butil o 2 lang dinurog at dahan-dahang niluto kasama ng kanyang pagkain. 2 buwan, makalipas pumasok siya ulit na may ngiti na nagsasabi ng lahat. "Dok," sabi niya, "hindi ko alam na kaya pala iyon ng bawang. Mas malinaw ang pakiramdam ko, mas magaan, at sabi ng asawa ko, mas madalas na akong nakangiti." Iyan ang kagandahan ng bawang. Tahimik itong gumagana, walang palabok, ngunit ang epekto nito ay hindi maliit. Binubuksan nito ang pinakipot ng panahon at kolesterol. Nagbabalik ito ng init sa mga lugar kung saan nanlamig na ang sirkulasyon. At hindi lang ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buo muli, malakas muli, tulad ng isang lalaki na may apoy pa rin sa kanya. At gaano man kalakas ang bawang, ang susunod na gulay ay maaaring mas mahalaga pa, lalo na sa pagprotekta sa isang bahagi ng katawan ng lalaki na binabalewala ng karamihan hanggang sa huli na ang lahat. Ito ay makatas pula at malamang nasa kusina nyo na. Ngunit ang epekto nito sa intimasya at mahabang buhay ay maaaring makagulat sa inyo. Pag-usapan natin ito sa susunod. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng isa sa comments para ipaalam sa akin na nandito kayo at kasama ko pa rin. Ngayon, magpatuloy tayo sa pang-4 at huling gulay. Maaaring ito na ang pinakamahalaga sa lahat. 4. Kamatis, ang tagapagtanggol ng prostate. Kung may isang bagay akong nais na mas seryosohin ng mga nakatatandang kalalakihan, bago pa ito maging problema, iyon ay ang kanilang prostate. Magugulat kayo kung gaano karaming mga problema sa intimasya ang nakikita ko sa aking opisina na naguugat sa maliit at madalas makaligtaang glandulang ito. At isa sa pinakasimple ngunit pinakaepektibong paraan na nakita ko para suportahan ito ay ang kamatis. Ngayon, alam kong parang napakadali, ngunit ang kamatis ay mayaman sa isang malakas na antioxidant na tinatawag na lycopene. At ang lycopene ay napatunayan sa maraming pag-aaral na sumusuporta sa kalusugan ng prostate, nagpapababa ng pamamaga at nagpapababa pa nga ng panganib ng paglaki nito at kanser. Ngunit, ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang malusog na prostate ay direktang nakaugnay sa kanilang kakayahang masiyahan sa intimasya. Kapag namamaga ang prostate, maaari nitong maipit ang mga kalapit na nerbiyos at daluyan ng dugo na nililimitahan ang sensasyon, pinipigilan ang sirkulasyon at nakakasagabal sa natural na tugon ng katawan sa mga sandali ng pagiging malapit. Naaalala ko ang isang Ginoo
Si Horacio, isang 76 anyos na dating bumbero. Malakas ang loob, orgulyoso, at labis na nadidismaya sa kanyang humihinang pagganap. Sinabi niya sa akin na pagod na siyang maramdamang parang kulang ang kanyang pagkalalaki, pagod na sa paggising sa gabi para umihi at pagod na sa pakiramdam na malayo sa kanyang asawa. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Nagsimula siyang magdagdag ng nilutong kamatis sa kanyang mga pagkain 5 araw sa isang linggo. Sopas na kamatis, marinara sauce, kahit na inihaw na kamatis sa tinapay. Walang sukdulan, consistent lang. 2 buwan, makalipas bumaba ang kanyang mga numero sa Nakatulog siya ng diretso sa gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, at higit sa lahat, tiningnan niya ako sa mata at sinabing pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Sabi ng asawa ko, iba na daw ako nitong mga nakaraang araw sa mabuting paraan. Iyan ang kayang gawin ng kamatis. Hindi lang nila pinoprotektahan ang iyong prostate, pinalalaya nila ang daloy ng dugo, ibinabalik ang sensitivity ng nerbiyos, at inaalis ang presyon sa mga sistemang sumusuporta sa isang malusog at tumutugon na buhay pang-intimate. Nagbabalik sila ng ginhawa, nagbabalik sila ng kaginhawaan, at para sa maraming kalalakihan, nagbabalik sila ng saya sa kanilang pinakapersonal na mga relasyon. Ngunit ito ang pinakamahalaga, at ito ang bahaging madalas makaligtaan ng karamihan sa mga kalalakihan. Ang mga gulay na ito ay hindi lang tungkol sa sustansya. Kinakatawan nila ang isang pagbabago, isang pagpili. At kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ninyo sila, nangako kayo sa kanila at ginawa silang bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay, doon nagbabago ang lahat. Pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin niyan at kung ano ang magagawa nito para sa inyong kalusugan, inyong kumpiyansa at inyong kinabukasan. Ano na nga ba ang mahalagang aral dito? Ang katotohanan, kapag ang karamihan sa mga kalalakihan ay lumampas na sa edad na 60, nagsisimula silang maramdaman na ang oras ay kumikilos laban sa kanila. Napapansin nila ang pagbaba ng kanilang enerhiya, ang paglamlam ng kanilang koneksyon, at ang pagkawala ng kanilang kumpiyansa. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng inyong lakas, ng inyong pasyon, o ng inyong intimasiya? Paano kung ang isang bagay na kasing ordinaryo ng kung ano ang nasa inyong plato ay maaaring magsimulang baligtarin ang nangyayari sa loob ng inyong katawan? Iyan mismo ang ating tinalakay ngayon. Mga beet, espinaka, bawang at kamatis. Hindi lang sila masusustansyang gulay. Sila ay mga nakatarget na kasangkapan na nag-aayos ng mga daluyan ng dugo, nagre-relax ng mga arteryas, nagpapababa ng pamamaga, sumusuporta sa testosterone, at nagbabawas ng presyon sa prostate. Hindi lang ito mga sustansya. Ito ang gamot ng kalikasan para sa sirkulasyon, kumpiyansa at pagiging malapit. Nakipagtulungan ako sa daan-daang kalalakihan na akala nila'y tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Ngunit nang simulan nilang bigyan ang kanilang katawan ng sustansyang kinakailangan nito, may nagbago. Gumanda ang kanilang kalooban, bumalik ang kanilang lakas, at dahan-dahan lumalim ang kanilang mga relasyon dahil naramdaman nilang buhay na buhay sila muli. Hindi lang sa katawan,
kundi pati sa espiritu. Ang simbahan, ang intimasiya ay hindi lang tungkol sa pagganap. Ito'y tungkol sa presensya. Ito'y tungkol sa pakiramdam na buo, nakikita at malakas sa mga sandaling mahalaga. At itong apat na gulay, kapag regular na idinagdag sa inyong mga pagkain, ay may kapangyarihang muling pag-alabin ang kislap na iyon. Nagtutulungan sila upang buksan ang mga daanan na maaaring pinakipot ng panahon at pamumuhay. Binibigyan nila ang inyong katawan ng pagkakataong gumana sa paraang nararapat. At yon ay nagbabago ng lahat. Kaya kung kayo man ay nakaramdam na ng pagkabigo, panghihina ng loob o pagkakahiwalay, gusto kong tandaan ninyo ito, hindi pa huli ang lahat. Hindi sumusuko ang inyong katawan sa inyo. Kailangan lang nito ng tamang suporta para bumalik sa buhay. Nasa inyo na ang mga kasangkapan. Ang kailangan na lang ay ang pagpiling gamitin ang mga ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang paglalakbay. Dahil ilang sandali na lang, ibabahagi ko sa inyo ang emosyonal na katotohanang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pakikipagtrabaho sa mga nakatatandang kalalakihan. Ang isang pagbabago sa kaisipan na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng mga umuunlad sa kanilang mga huling taon at sa mga tumatanda lang. Huwag ninyong palampasin ito. Maaaring mabago nito ang inyong pagtingin sa lahat ng bagay. Mga huling kaisipan, hindi pa kayo tapos. Nagsisimula pa lang kayo. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong kausapin kayo mula sa puso. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong ginugol ang buong buhay sa pakikinig sa mga lalaking tulad ninyo. Mga lalaking nagsikap, nagpalaki ng pamilya, nalampasan ang mga pagsubok at ibinigay ang kanilang lahat. At sa isang punto, marami sa kanila ang nagsimulang maniwala na ang pagbagal, pagkawala ng lakas o pagbitiw sa intimasiya ay bahagi lang ng pagtanda. Nandito ako para sabihin sa inyo, hindi po iyan totoo. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lang tungkol sa gulay. Ito'y tungkol sa pagpili, tungkol sa muling pagbawi ng isang bagay na maaaring hindi ninyo namalayang nawawala na pala. Sirkulasyon, enerhiya, sigla, koneksyon. Libu-libong kalalakihan na ang nagamot ko sa paglipas ng mga taon at ang pinakamakapangyarihang mga transformasyong nakita ko ay hindi nagsimula sa botika. Nagsimula sila sa kusina, sa hapagkainan, sa simpleng desisyon na bigyan ng sustansya ang katawan sa paraang sumusuporta sa puso, sa dugo, sa mga nerbiyos, at oo, pati na rin sa kaluluwa. Ang beet ay tumutulong magbukas ng inyong mga ugat at magpasigla ng daloy ng dugo. Ang espinaka ay nagdadala ng oxygen at testosterone pabalik sa inyong mga selula. Ang bawang ay naglilinis ng mga tahimik na bara na humahadlang sa inyo at sa tunay na intimasiya. At ang kamatis, ang mga matamis at simpleng prutas na iyon ay pinoprotektahan ang mismong glandula na namamahala sa inyong kasiyahan at sa inyong pagkalalaki. Hindi lang ito mga pagkain, ito ay mensahe mula sa kalikasan na hindi pa huli ang lahat para alagaan ang inyong sarili at hindi pa huli ang lahat para makaramdam na mas buhay. Nakaupo ako sa harap ng mga lalaking halos sumuko na akala nila'y kailangan nilang mamuhay na may pagod, dysfunction o emosyonal na distansya na parang isang hindi maiiwasang sentensya. At pagkatapos
Binago nila ang isang bagay lang, kumain sila ng mas mabuti, kumilos sila ng kaunti pa, naniwala silang may buhay pa silang natitira. At ang sumunod ay kahanga-hanga. Hindi dahil bumata sila, kundi dahil naging mas present sila, mas engaged, mas buo. Hindi kayo sira, hindi kayo tapos, hindi pa kayo laos. Ang inyong katawan ay gumagana pa rin para sa inyo. Maaaring medyo mas mabagal, medyo mas naninigas, medyo mas tahimik, ngunit hindi ito sumusuko at hindi rin dapat kayo. Marami pa kayong maibibigay. Marami pang mararamdaman. Marami pang ikatutuwa. Maging ito man ay isang paglalakad, kasama ang inyong partner tawanan, kasama ang inyong mga apo, o ang tahimik na personal na sandali ng koneksyon na nagpapaalala sa inyo kung sino kayo. Karapatan ninyong magkaroon ng lahat ng iyon. At nagsisimula ito sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili ngayon. Kaya nais kong iwan sa inyo, ito hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaking pagbabago. Maliit, tuloy-tuloy na mga hakbang lang. Idagdag ang 4 na gulay na iyon sa inyong mga pagkain. Simulang pakinggan ang inyong katawan, hindi bilang isang bagay na bumibigay, kundi bilang isang bagay na humihingi ng suporta. Ibigay dito ang kailangan nito. Tratuhin ito na parang isang bagay na karapat-dapat alagaan dahil ito nga ay gayon. At kung ang mensaheng ito ay may pumukaw sa inyo, hayaan ninyong ito ang maging simula ng isang bagong bagay, hindi isang diet, hindi isang rutina, kundi isang pagbabago sa kung paano ninyo tinitingnan ang inyong kalusugan, ang inyong edad, at ang inyong kinabukasan. Hindi lang kayo nabubuhay sa kabanatang ito ng buhay. Sinusulat ninyo itong muli, at kung nag-iisip kayo kung ano pa ang maaari ninyong gawin para manatiling malakas, intimate, at may kumpiyansa sa mga darating na taon, maghintay lang. Dahil sa susunod na pagkakataon, mas lalaliman pa natin kung paano nagtutulungan ang sirkulasyon, hormones, at mga pagpipilian sa pamumuhay, at kung ano ang dapat malaman ng bawat lalaking higit sa 60 para mapanatili ang kanilang edge hanggang sa kanilang 70s at higit pa. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Kung ang videong ito ay nakaantig sa inyo, kahit kaunti lang, huwag umalis nang hindi nagsusubscribe at nag-o-on ng bell. Nandito ako para gabayan kayo ng totoong payo na nagbibigay galang sa inyong edad, inyong lakas, at inyong paglalakbay. At kung handa na kayong kontrolin ang inyong kalusugan, i-type ang "hindi pa ako tapos" sa comments. Sabay-sabay tayong tumanda ng malakas.